Happy Vesper po sa ating lahat. Happy Vesper! And happy 10 days of prayer po. Tayo po ay nasa pangatlong gabi na po ng 10 days of prayer. Bago po tayo magsimula, tayo po muna yung manalangin. Amang banal Diyos sa mga pangalaman sa lahat. Panginoon, pinupuri ko ng pasalamatan ko po namin sa gabi nito na kami po inyong pinagtipon-tipon. Gabay niyo po kami sa aming pag-aamitan. Niyo po aming hiling dalangin sa mataas sa pangalan ng Jesus. Para po sa ating pagsisimula, awitin po natin ang Draw Me Near. Magandang gabi po sa lahat, mga kapatid. Happy Sabbath! Welcome po ang lahat na sa gabi ito sa ating 3 nights na ngayon sa ating Days of Prayer. Welcome po ang ating mga bisita. Hindi ko na masambit yung mga pangalan ninyo, pero welcome po kayong dami nating bisita sa gabi ito. Kaya nawa, tuloy-tuloy na ito na marami tayong umaatin lagi sa ating Days of Prayer. Sa buong 1,000 to mga kapatid, kaya kailangan natin support tayo lahat sa gawain ng ating Panginoon. Sa tulong ng Banal na Espiritu, tayo po ay lumalakas sa pamamagitan ng ating paglapit sa Panginoon sa gabing-gabi ito ng ating 10 days of prayer. Kaya po mga kapatid, sa pagpatuloy po ng ating 10 days of prayer, linyaan po tayo ng Banal na Espiritu sa 10 araw na manalangin. Pansin ang ilang ulit ng pag-ayuno, tulad sa pag-ayuno sa TV. Kasi iba kasi mga kapatid, online ang paggawa. Music ang secular, ang internet, mga minatamis o iba pang uri ng pagkain na hirap unawin. Gumamit ng extra oras para manalangin at mag-aral ng Biblia. Hilingin sa Diyos na tulungan tayo at inyong kongregasyong sumunod ng lubusan kay Kristo. Sa pagsasagawa ng payak na pagkain, pinagtulungan natin ang ating mga isipan, tumangkap ng mas mahusay sa tinig
ng banal na Espiritu. Kaya ang banal na Espiritu, mga kapatid, ay mamagitan sa atin, sa ating pagpanalangin sa gabi-gabi ito. Kahit saan man tayo, lalo na saan man tayo na pumaroon, ay ang banal na Espiritu, yayain natin ang banal na Espiritu ang mamamagitan sa bawat isa sa atin. Lalo na sa gabing ito, sa gabing-gabi ng ating pag-celebrate o kaya ng ating celebrate ng ating 10 days of prayer. Na mapakita natin kung ano ang ating ipanalangin para sa buhay, hindi lang sa ating sarili, kundi sa ibang tao at saka sa lahat ng mga sitwasyon sa mga nangyayari ngayon. Yun sinasabi ng Biblia, hindi natin alam kung ano ang panalangin at ang banal na Espiritu ang siyang mamagitan para sa atin. At sabi po dito sa Romans 8:26, hindi lang tayo mananalangin sa pangalan ni Kristo, kundi sa inspirasyon ng banal na Espiritu. Ito ang nagpapaliwanag kung ano ang kahulugan kapag sinasabing ang Espiritu ang mamamagitan sa atin sa mga ibig na hindi may saysay sa pananalita. Sa Romans 8:26, ang ganitong mga panalangin, Masisiyahan ang Diyos, sasagutin kung may kasigasigan at masidhi nating inihibig ang panalangin sa pangalan ni Kristo. Maigting ang pangako mula sa Diyos na kanyang sasagutin ang ating panalangin na lubang sagana ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip. Yun po ay gusto ng ating Panginoon na sa oras sa panahon ng ating pulong panalangin ay para ito sa mga tao at itala sa kanila ang kasagutan, kung ano talaga ang kasagutan ng Panginoong Diyos sa bawat panalangin natin. At sa ating magsipagganap ngayon, ay ang ating welcome remarks po ay ang inyong lingkod, Sister Rosana Elcano, song leader ni Sis Maria Mendez, opening song, Have Thine Own Way, Lord. Opening prayer ni Brother Randy Baflor. Ministry in music ni Sister Mian Mendez. Message sa atin ni Brother Joey Sabilla. Pagkatapos nun ng message ni Brother Joey po, mga kapatid, ay united in prayer na po tayo. Ang adoration ay pangunahan sa atin ni Sister Marjo Tiago. At ang confession ni Brother André Baflor, supplication, Sister Irene Baflor, thanksgiving ni Sister Nicole Mercado, at ang closing song, Leaning on the Everlasting Arms, closing prayer ni Brother Joey Sabilla. Ang united in prayer po natin, mga kapatid, ay yun pa rin, as usual. Yung ginaganap natin tuwing gabi-gabi na umawit muna, tapos manalangin, tapos ibigay sa congregation 1 minute. Yun po, mga kapatid. Atin pong, sa pagpatuloy po ay ibigay natin ang pagkakataon sa ating song, sa ating opening song. Para po sa pagpapatuloy, tayo pong lahat ay tumayo at tawitin ang Have Thine Own Way, Lord. Have
Tayo po ay lumabot para sa ating panalangin. O dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Panginoon, kami po ay lubos na lumalapit sa iyong harapan. Pakabalinin mo kami sa sandaling ito, Panginoon. Sa gabi-gabi po namin pagdalo, kami po ay nasa 3 gabi na po kami katipon-tipon upang pulihin at takilain ang iyong pangalan, Panginoon. Higit sa lahat, aming pong mapanatili ang aming faith, aming pong tayo sa Panginoon. Dahil po itong tema ng 10 days of prayer ay priorities of faith. Panginoon, tulungan kami, lalo na ang Holy Spirit, ang siyang gabay sa amin sa araw namin pamumuhay. Aming pinasalamatan, O Panginoon, ang buong isang linggo po namin pagpapagal. 6 na araw ng pagpapagal, Panginoon. At ngayon po ay araw ng Sabat at bukas ay kami po muli ay babalik upang sabay-sabay po namin purihin ang iyong dakilang pangalan sa banal na araw ng Sabat, Panginoon. May mga bisita kami sa mga sandaling ito, Panginoon. Sila po iyong ingatan. Bigyan po ng enlightenment na lubos nilang maintindihan ang mga mensaheng ipaparating po ni Brother Joey sa mga sandaling ito. Itago mo po siya, Panginoon, sa iyong dakilang anak. Katwiran po ng aming Panginoon si Kristo, Panginoon, ang siyang nakikita. Panginoon, sa aming pakikinig, ilayo mo kami sa mga distraction, sa mga sagabal sa aming pag-iisip, Panginoon. Di aming pong itutuon ang aming pag-iisip sa iyo, Panginoon. At lubos namin may apply ang aming pong matutunan sa gabing ito sa aming pamumuhay. May mga kapatiran kami na patungo po dito, Panginoon. Ingatan sila sa daanan at makarating po ng safe sa bahay-simbahan na ito, Panginoon. Yung aming pong mga kapatiran sa kanilang tahanan, may mga karamdaman man, spiritual, physical man, Panginoon, o may mga pinagdadaanan mang pagsubok sa kanyang buhay, Panginoon. Alam po namin na patuloy mo pong iningatan sila, Panginoon. Dalangin po namin sila ngayon sa gabi ito. Salamat, Panginoon, sa blessings na aming pong natanggap sa buong isang linggo. At ngayon po ay aming pong babalik ang lahat ng aming pong inilaan ng mga sandali, oras, 10% na aming pong iaalay sa iyo, Panginoon, sa bukas na aming pong pagsamba, Panginoon, sa iyo. At patawarin kami, Panginoon, sa aming pagkukulang, sa aming pong kamalian, kalikuan. Kung pagsalansan namin sa utusan na iyong pong pinagkaloob sa balik sa amin, patawarin kami. At kami po ay mga patawaran sa aming kapwa. At nakamito ang dinadalangin sa pangalan po ng Panginoon Jesus.
Good evening everyone, mga kapatid. Happy Sabbath. Happy Vesper po. Ayan. So sa gabing ito, mga kapatid, binabati ko yung bawat isa na welcome ko sa ating third night ng ating week of prayer. At sa gabing ito, mga kapatid, napakaganda po ng title or yung lesson na natin mapapakinggan. Before I start, mga kapatid, inaanyahan ko ang bawat isa na manalangin po muna tayo. Let's pray. Our most Heavenly Father in Heaven, maraming salamat o Diyos sa buhay at kalakasan na iyong pinagkaloob sa amin. Lahat sa araw nito at gabi nito, Panginoon, na kami ay nagkatipon dito, Panginoon. Nawa, gabayan kami ng banal na Espiritu, Panginoon, na buksan ng aming puso at isipan, Panginoon. Nawa, nanamnam namin ang iyong message tonight, Panginoon. Balayan ng bawat isa ng makikinig na maraming salamat sa lahat, Panginoon, sa pangalan ng Jesus. So yan, sa gabing ito, mga kapatid, kamusta yung buhay natin? Dito naman tayo sa araw ng Sabat na kung saan binibigyan pa rin niya tayo ng pagkakataon na magkaroon ng pahinga. Amen. So, sa gabing ito, mga kapatid, ang title po ng ating third night is The Blessing of Waiting. So, yan. So, ang bawat isa, mga kapatid, actually, tonight, ang daming naghintay talaga. Akala ko kasi talaga 7:30. Ngayon 7:15 po pala yung start natin. And ayun, siguro binigyan tayo ng So, actually ako kanina nasa daan po ako. Talagang grabe yung mundo natin, na traffic, napakaingay. Dito sa mundo natin, mga kapatid, parang ang hirap magkaroon ng modern life. Hindi natin napapansin na meron na tayong fast food mentality. Ano po ba yung fast food mentality? Kung saan gumagawa tayo ng mga paraan na kung saan mas mapapabilis natin yung mga gawain natin. So, dahil sa ganun na pag-iisip natin, mga kapatid, minsan, nakakalimutan na natin kung paano maghintay. Kasi, gusto natin mabilis matapos, ganyan. Pero dahil doon, nagkakaroon na tayo ng impatience. Na kung saan yung impatience ay makakasira sa ating spiritual life. Kasi tayo, as a Seventh-day Adventist Christians, we believe na tayo ay mga nag-aabang, naghihintay sa ating ikalawang pagdating na ating Panginoon. So, ganoon, sa mundong ito, parang tinuturuan din tayo na huwag ka na maghintay. Di ba? Kasi mabilis na yung mundo ngayon. Na gumawa tayo ng ito, ganyan. Pero, minsan, umusbong doon yung impatience, mga kapatid. So, tayo, mga kapatid, kailangan natin matutunan kung paano maghintay at mag-focus sa ating sarili. At gayon din ay tawagin natin yung ating Panginoon para tayo ay magkaroon ng slowdown sa ating buhay. Sabi dito, mga kapatid, cultivating in a quiet place that is not crowded with other urgency and preserving unclaimed time is crucial to connecting with to God. So tayo, mga kapatid, kung tayo napapansin na natin na parang sobrang busy na natin, magkaroon tayo ng time sa ating Panginoon na hanap tayo ng quiet place, kumbaga minsan sa trabaho ako ang ginagawa ko po tumatayo ako, tapos nagsi-CR, gano'n. Kapag masyadong, napapansin ko, napaka-busy ko na, gano'n, talagang, tumatayo ako, tapos naglalakad para magkaroon ng calmness yung pag-iisip mo, lalo, nasa pika na ng, parang nakakalimutan mo na, hindi lang yung trabaho yung dapat gawin mo, dapat isipin mo din na,
magpahingayin mo yung sarili mo. Ganun, mga kapatid. And to slow down, to sit down, and to breathe, remind us ourselves of God's tender care. So, yun nga mga kapatid, kapag tayo nag-slow down sa ating buhay, no? Paghinga lang, ganun, pagpupo, no? Ito yung nagre-remind, parang ito yung comfort sa atin ng ating Panginoon na parang siya yung nakakita sa atin kung parang pagod na tayo, parang nabu-burn out na tayo sa trabaho. Parang yung Panginoon talagang bibigyan nga ng pagkakataon na to take breath, mga kapatid. Ganun yung pagmamahal ng ating Panginoon. At nawa, gayon din sa ating paghihintay sa ating mga panalangin. No, minsan sa ating panalangin, may mga panalangin tayo na hindi natutupad. No? Hindi ibig sabihin na hindi natutupad po yung mga panalangin natin na hindi na tayo mahal ng ating Panginoon. Alam po natin na may perfect timing ang Panginoon kung bakit hindi niya binibigay yun or kung bakit hindi niya ibibigay yun. No? Kaya ang Panginoon, nandiyan lang siya. Huwag kayong kabahan or huwag kayong malungkot kasi ang timing ng Panginoon ang isa sa pinakamagandang timing na pwede nating ma-receive. No? Sabi dito sa scriptures, mga kapatid, ano ba yung benepisyo ng paghihintay? No? Sa Bible, mga kapatid, maraming mga prophets, maraming mga tao ng Panginoon ang naghihintay. Sabi, hanggang kailan, Panginoon? No? Katulad sa verse na Habakuk, may Bible po tayo sa Habakuk chapter 1 verse 2. Sabi dito sa English, O Lord, how long shall I cry, and thou wilt hear? Even cry out unto thee of violence, thou wilt not save. So dito mga kapatid, nakita na narinig natin mga kapatid na si Habakuk, kung saan nagtanong siya sa Panginoon, hanggang kailan po ba yung pag-iyak or yung mga violence na nakita natin. So, minsan tayo din, siyempre tayong mga created nating Panginoon, natatanong din natin yan. At ang Panginoon, binigyan tayo ng paghihintay, ito yung mga benepisyo na yun, mga kapatid. Kung walang paghihintay, mga kapatid, wala tayong pag-asa. Sabi po sa Book of Titus, chapter 2, verse 13, sabi po dito, 2 verse 13. Looking for the blessed hope and glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ. So sa paghihintay natin mga kapatid, ay nagkakaroon tayo ng pag-asa, mga kapatid. No, kung nanamnamin natin, bakit ba tayo naghihintay sa isang bagay? Dahil meron tayong pag-asa. No? Na dito sa mundo, as a Christian, sa pagbalik ng ating Panginoong Diyos, na si Jesus, second coming, no, ito yung pag-asa na hinahawakan natin, na meron tayong afterlife na magandang kinabukasan para sa ating Panginoon. Ano pa? Ano pa po yung benepisyo ng paghihintay, mga kapatid? Without waiting, there's no endurance. Samahan niyo po ako sa Romans chapter 5, verse 3 to 4. Chapter 5, verse 3. And not only so, but we glorify in tribulations, also knowing that tribulations worketh patience. And patience experience and hope. So mga kapatid, sa ating paghihintay, natututunan din natin or natututunan po natin na ma-endure yung mga problema na darating sa atin. No, kung saan sa paghihintay natin, may mga problema darating talaga.
may mga mga pangyayari na hindi natin naasahan na maaari nating maranasan. At sa karanasan na yun, mga kapatid, ginigay natin yun as a positive way na kung saan sa mga susunod na araw, kapag ito'y dumaan para sa atin, dumaan pa o naranasan natin, alam na natin yung gagawin. So yung endurance ng sa paghihintay ay nakukuha natin, mga kapatid. So while we wait, no, more endurance yung ating nararanasan. At sabi dito, pangatlo, without waiting, mga kapatid, there's no patience. Samahan niyo po ako sa Revelation chapter 14, verse 12. Ang sabi po dito, mga kapatid, here's the patience of saints. Here are they that keep the commandments of God and faith of Jesus. So, sa paghihintay natin, no, natututunan natin yung magkaroon ng habang pasensya. No? Kasi, kunyari, ako sa minsan kasi, ito, simplihan ko lang po. So, sa paghihintay, minsan kapag may nagjo-joke ka na, may kaibigan ka, tapos, nagjo-joke kayo, mga kapatid. Pag nagbigay ka ng joke, tapos parang hindi niya nagets, parang, nahihirap. Hindi yung patience mo, parang, slow naman na ito, parang gano'n. Pero kapag ikaw hinintay mo siya, parang, okay, mas naiintindihan mo yung tao na yun na, baka nga, hindi pa niya narinig yun, gano'n. So, something na gano'n na, minsan hindi natin na-realize na yung patience natin tumataas. Or katulad sa mga anak natin, wala pa pala. Siguro sa nanay ko, sa mama ko, ayan, sa pagpapalaki sa akin, siguro hindi naman po ako naging, makulit na anak. Diba? Pero yun, yung pagpapalaki niya sa akin, siguro matinding patience din. No, nakikita ko. Ganun yung mga example, mga kapatid. Na kung saan, pag nakita natin yung mga magulang natin, no, grabe na rin yung pagtitiis nila. Ewan ko na lang kung grabe na yung pagtitiis ko sila. Pero ganun, mga kapatid. Pero wag naman sanang ganun, wag natin sumbatan yung mga anak natin. Pero ayun yung mga natututunan natin kapag tayo naghihintay. No, mga kapatid. Ang waiting, ang paghihintay, mga kapatid, ito ay blessing sa ating Panginoon at talagang parte ng ating buhay as a human, mga kapatid. Minsan, mga kapatid, sa ating paghihintay, minsan napofocus tayo sa mga problema na nararanasan natin. And minsan, sinasabi natin, sana mawala na lang to. Pero dapat, sa paghihintay natin, mga kapatid, ay meron tayong gagawin at para mawala yung problema mo yun. Kasi, sabi dito, mga kapatid, biblical perspective, the primary purpose of waiting is to bring to light who I am and who I am being while I wait. So, mga kapatid, ang purpose daw po ng paghihintay ay kung paano mo makikilala yung sarili mo at sa mga susunod na araw na paghihintay mo. Medyo malalim, mga kapatid. Pero yung paghihintay na yun, mga kapatid, blessing yun ng Panginoon na kung saan ikaw ay binibigyan ng pagkakataon na magbago. Minsan yung paghihintay natin ngayon, i-rate nyo or yung sarili nyo. Tingnan nyo yung sarili nyo, ano ba ako ngayon? Sa mga susunod na araw, hindi mo na alam kung ano ba yun. Ako, actually, mga kapatid, hindi ko alam na makapagsalita ako sa harapan ninyo sa mga oras na ito. Kasi nung mga pa ako, nung kabataan, nasa likod lang ako. Kung iniisip ko yung sarili ko, dito lang ako, makikinig na ako. Pero pagdating ng mga araw ng paghihintay ko sa Panginoon, diba, natatransform tayo ng ating Panginoon. Dinadala tayo ng ating Panginoon na kung saan sa hindi natin inaakala, mga kapatid. So, sa paghihintay natin Panginoon, sa paghihintay natin sa ating Panginoon, ito ay
may akibat na pagbabago sa ating buhay. And sa ating paghihintay, ito ang expression ng ating Panginoon kung gaano siya kabuti sa atin, no? At tutulungan tayo ng ating Panginoon na ma-overcome yung mga problema na darating sa atin. So sa mga oras na ito, mga kapatid, nawa sa ating paghihintay, huwag tayong matakot, huwag tayong mangamba. Kasi sa mga susunod na araw, sa araw na ito, laging nandyan ang ating Panginoon. Hindi man natin alam, mga kapatid, kung ano yung plano ng ating Panginoon. Pero, maghintay lang tayo, gumawa tayo sa naayon sa ating Panginoon, sa kagustuhan niya. At ang Panginoon, i-bless ka niya ng naayon sa kagustuhan niya. At nawa, mga kapatid, sa gabing ito, sa maikling message mula sa ating Panginoon, nawa ma-realize natin, mga kapatid, na hindi dapat natin kailangan laging magmadali. Laging tayong mag-focus sa ating Panginoon. Matutunan natin na tayo ay tumigil sa ating mga kabisihan dito sa mundo. Before I sit down, mga kapatid, ay ang ating text ay matatagpuan po sa Psalms chapter 46 verse 10. Ang sabi po dito, mga kapatid, "Be still and know that I am God, and I will be exalted among the heathen, and I will be exalted in the earth." So, nawa, mga kapatid, patuloy nating pagyabungin yung ating pananampalataya sa ating Panginoon, at nawa tayo magtiwala pa sa ating Panginoon. Maraming salamat po, mga kapatid, at happy Sabbath. Hello.
sa iyong kabutihan sa bawat isa sa amin sa mga nakalipas na buong linggo, sa magandang kalusugan at ganoon din sa mga trials na naging matibay kami Panginoon, ay purihin ang iyong dakilang pangalan. At ganoon din sa message na aming narinig, nais ko po kayong purihin sa marami kong natutunan ng mga lesson. At nandito po Panginoon ang mga kapatiran na nais din po ibalik sa inyo na nais nila papurihan kayo. Purihin kayo, Panginoon, magpakailanman sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa pagpapatuloy po ng aming dalangin, O Panginoon, sa kastaasan ng kalangitan, kami po ay nagsusumamo sama-sama na nagluluhod, humingi ng kapatawaran sa aming pong mga nagawang pagkakasala. O Diyos, sa gabi ito, narito po kami gabi-gabi na humihingi na matawad sa lahat po ng aming mga pagkukulang, lalo na higit sa pagsalansan sa inyong mga kautusan, Panginoon. Kaya din kami aming mga pagkakasala din na nagawa sa aming kapwa, Panginoon. Kami po ay humingi ng patawaran sa kanila. Masakit po namin sila sa aming pananalita, sa kanilang mga puso kung saan sila ay nagkaroon ng galit at pagiging nagpis na nagawa po namin yung pagkakasama namin sa kanila. Panginoon, sa gabing ito, kami po ay humingi ng tawad sa kanila. Sino man sila sa mga sandaling ito, nawa kami ay patawaran din po sa aming pong nagawa. Gayun din sa gabing ito, kami po lumalapit sa inyo, Panginoon. Wala man ang aming kapatid mo ito, pero alam po namin na puso nila ay humingi ng kapatawaran sa inyo, Panginoon, sa nagawa ng pagkakasala. Kaya narito, sa mga sandaling ito, aming bigyan ng pagkakataon na narito upang magdalangin at humingi ng kapatawad sa inyo, Panginoon. Hindi na namin alam, Panginoon, kung ano po ang kanilang salubin, pero narito sila, tiklop-tuhod, Panginoon, na humingi ng kapatawaran sa inyo. Gayun din na sa kanilang tahanan ng mga sandaling ito, ng 10 days of prayer, itinatalaga ang aming sarili sa Panginoon. At gayun din po sa bawat leader ng iglesia, sa bawat iglesia na nagsisaganap ng 10 days of prayer ngayon, ay sila po ay lumalapit sa Panginoon at lubos-lubos na mapatawaran sa aming mga pagkisisi na nagawa sa inyong Panginoon. Ang dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Sing praises to His name.
kayang gawin kung hindi po kami dudulog sa iyo, Panginoon. Sa pamamagitan po ng inyong banal na Espiritu, gawin po nawa kaming mga tapat na katiwala, Panginoon, lalo't higit po sa aming mga kanya-kanyang pamilya. Sa lahat, Panginoon, ng oras na inilaan mo para sa amin, gamitin po nawa namin ito ng tama. At sa mga resources, Panginoon, nawa ito po ay aming magamit sa pagtatapos, Panginoon, ang iyong gawain. Amin pong espesyal na idinadalangin lahat ng mga kapatiran na sa panahon ngayon, Panginoon, ay lugmok sa mga problema ng mundo, Panginoon. Sa lahat ng mga trials na pinagdadaanan ng bawat isa, at amin din pong hinihiling, Panginoon, na kagalingan sa lahat po ng may mga karamdaman, lalo't higit po ang kapatid ni Sister Hannah, si Brother Jose Herino, Panginoon. Siya po hipuin po ng inyong mapagpalang kamay. Ganon din po si Steve Sosa Jr. na dumaranas, Panginoon, na mental health problem. Nawa, Panginoon, siya po ay gabayan. At patuloy, Panginoon, na makarecover sa kanya po mga nararanasang depression at anxiety. Ganon din po, Panginoon, amin po nilalapit Sister Jocelyn Howard sa kanya pong kalagayan sa panahon na ito, sa kanya pong physical, emotional, at mental, Panginoon, ng mga dalahin, Panginoon. Subalit nalalaman ko po na nalalaman niyo po kung anong mas makakabuti sa kanya. Ganun din po, nawa ang lahat ng gawain ng aming iglesia at ang iba pang iglesia sa mga panahon na ito ay gabayan ng iyong Holy Spirit, sapagkat nalalaman namin, Panginoon, na ito na ang panahon upang ang bawat isa sa amin ay kumilos at ipalaganap ang iyong salita. Amin din pong idinadalangin si Sister Rosana sa kanya pong natamong kagat ng kanila pong aso. Nawa, Panginoon, siya po ay patuloy na bigyan ng kalakasan, lalo't higit po sa kanyang pagmumuna sa amin pong 10 days of prayer. Patuloy po ang kanyang pong pamilya makaranas, Panginoon, ng pagpapala na higit pa, Panginoon, sa kanila pong naisip. Ganon din po ang buong pamilya ng mga taga-Rockville, sa amin po mga kanya-kanyang struggle sa buhay. Batid ng Panginoon na hindi po madali ang mabuhay sa ngayon sa mundong ibabaw na puno ng mga pagmamadali. Nawa ang message ngayong gabi ay tumimo sa aming mga puso at sa aming mga isip, at ito po ay aming po maisakabuhayan, sapagkat, Panginoon, sa nagmamadaling mundong to, wala po kaming ibang kailangan kundi ang huminto, panandalian, at ilaga ang anuman, Panginoon, ang aming mga dalangin sa iyo, sapagkat ang tunay na kapahingahan ay masusumpungan lamang po namin sa iyo, Panginoon. Narito po ang lahat ng mga kapatiran. Batid namin, Panginoon, na sila man po sa kanilang mga puso ay may mga kahilingan at nais ilagak sa inyo, Panginoon. Sa lahat, Panginoon, ng mga panalangin po namin, mga kahilingan na iyong dininig, hindi pa man po namin naibubukan ang aming bibig. At sa lahat, Panginoon, ng mga panalangin namin na alam namin na kailangan pong maghintay ng ilang panahon para po sa iyong katugunan. Maraming salamat po sa ngayon pa lang, Panginoon. At nawa, Panginoon, isa pa po sa aming dinadalangin, ang nawa kami ay iyong biyayaan ng bagong puso na malinis at marunong magpatawad sa lahat po ng aming mga nagawa at mga nagawan din po ng kasalanan. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Praise
kalakasan na inyo po ipinagkakaloob sa bawat isa. Maraming salamat po, Ama, sa isang linggong magtatapos. Maraming salamat po, Ama, sa kalusugan na inyo po ipinagkaloob. Maraming salamat po, Ama, sa pagpatubay sa araw-araw. Maraming salamat po, Ama, sa mga pagkakataon na kami po naging biyaya sa iba. Maraming salamat po, Ama, sa mga pagkakataon na ang ibang tao ay naging biyaya sa buhay namin. At nalalaman ko po, Ama, na ang bawat isa sa amin ay maraming ipagpapasalamat sa gabi ito, na ito po ay itataas sa inyo ng aming mga puso't isipan. Maraming salamat po, Ama, sa assurance ng pagdinig sa aming mga panalangin. Ito po ang aming samad na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. Incline thine ears to us, and grant us thy peace. Amen. Para po sa ating pagtatapos, tayo pong lahat ay tumayo at tawitin ng Leaning of the Everlasting Arms. Dakila namin Diyos na nasa taas ng mga kalangitan. Maraming salamat po, Panginoon, sa mensahe na iyong inahatid sa amin sa gabi ito, Panginoon. Nawa, tulungan kami, Panginoon, na mensaheng maghinay-hinay, Panginoon, ay aming mai-adapt, Panginoon. Nawa, Panginoon, sa aming
pamumuhay dito sa mundo, napaka-busy, Panginoon. Nawa mas na-realize namin, Panginoon, at ang paghihintay, Panginoon, ay ito'y pagpapala mula sa inyo, Panginoon. Nawa, maintindihan namin ang paghihintay, Panginoon, ay ibibigay sa amin ng pag-asa, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa fellowship na ito, Panginoon, na naranasan. At nawa, Panginoon, sa aming pag-uwi, Panginoon, na patuloy kaming gabayan, makarating sa aming mga tahanan na safe, Panginoon. At sa kinabukasan, Panginoon, ay patuloy kaming magpupuri at magpapasalamat sa dakilang pangalan, Panginoon. Tuwarin kami, O Diyos, sa aming mga pagkukulang at pagkakasala sa pangalan ng Panginoon Jesus. Brother Joey, dyan na muna kayo at papicture muna sana. Saglit lang ha. Picture na tayong lahat.